Thank you, Jesus. Panginoon, salamat sa iyong presensya sa oras ito. Thank you, Lord, na lahat ng aspeto na aming buhay ay may liwanag dahil sa iyong resurrection power. And also because of your word. Thank you, Lord God, that there's no areas in our life that darkness will remain because of the power of the resurrection, because of your word, Lord God. So salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na nandito, Lord God, ay may liwanag. And we thank you, Lord God, that there's light, but also, Lord, there's solution to every problem, to every situation, Lord God, in this place. In Jesus' name. Amen. Amen. Magandang hapon sa inyong lahat. Amen. Parang walang resurrection power dun sa Rispanyo. Magandang hapon sa inyong lahat. Yan. Mukhang may resurrection nga. Right. But anyway, yes, that's so powerful. What we are declaring is the truth of the Word of God. Alam nyo ba na yung resurrection power ay nananahan sa atin? So imagine yung sabi niyan sa Biblia na the same power na nag-resurrect sa ating Panginoong Yesus ay the same na kapangyarihan na nananahan sa atin, na available sa atin. Ganun tayo makapangyarihan, I should say. Ganun tayo makapangyarihan. You know what limits the power of God is our lack of knowledge? Yung kakulangan sa kaalaman, sa katotohanan. Kaya nga dun sa Biblia in Hosea, sabi niya that my people are destroyed for lack of knowledge. It's not the lack of the availability of the power. Hindi po yun yung problema. It's the lack of knowledge, the lack of knowing, the lack of revelation. Kaya napakahalaga na when we sit down here, let's not just gather information, but ang prayer natin ay tayo magkaroon ng revelation. It's the unveiling of truth. Kaya tinawag na unveiling of truth yung revelation ay pag wala kang revelation pero para kang merong takip na hindi mo nakikita yung truth. It's blurry. You're looking in the lens of a broken glass. Parang ganun. Or yung, alam nyo yung hindi tinted, yung parang may spray na glass or may shade na hindi mo kita clearly. But when you have revelation, there's unveiling of truth. Nagkakaroon tayo ng nakikita natin yung katotohanan. And yun po yung nais natin tuwing tayo ay nagtitipon dito at nakikinig sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay nangungusap sa bawat isa sa atin. Ano man yung sitwasyon ninyo, magkakaiba man yung isa dumadaan sa gitna ng sakit, yung isa kaguluhan sa pamilya, anumang klaseng problema yan. You know, isa yung narinig natin na salita, pero may abilidad at kapangyarihan na magmi-minister sa bawat isa sa atin. Kaya walang left out sa atin. Kaya we always say that the word in season, the word of God is timeless and timely. Na anuman yung kapanahunan na dinadaanan mo, yung salita ng Diyos ay may kakayahan para magbigay ng kalutasan, magbigay ng kalakasan at magbigay ng solusyon sa anumang problema natin sa buhay. Amen. Buhay nga kayo. Thank you, Lord. There's resurrection power in this place. You know, let me continue to say this. By the way, my name is Pastor Paul Gagi. If you don't know me, I'm one of the pastors here. And minsan nagta-traffic marshal, minsan nagluluto sa kitchen ng NLCom. You know, we do whatever we can to serve God. At ang masaya dito is Panginoon ang pinagsisilbihan natin. So, ano man ang kakayanan natin, gawin natin para magsilbi sa Diyos dahil napakabuti niya. You know, we always have this opportunity to respond to the goodness of God. Ano man yung kakayan mong napagsilbi sa Kanya, gawin mo yon dahil yun ang pinakamasayang bagay na pwede natin gawin. At yun ang pwede natin gawin na response sa kabutihan ng Panginoon. You know, God is revealed who He is and what He has done through His Word. Yung kanyang nature ay nare-reveal sa kanyang salita. Kaya gusto kong sabihin yun dahil bago tayo pumunta sa salita ng Diyos. And God reveals Himself in every situation in the Bible. Sa lahat ng sitwasyon na nakikita natin, na i-reveal yung kanyang katangian, ang kanyang pagkatao. At doon natin
makita na ang Diyos, ang kanyang salita ay iisa. Dahil gusto kong ito yung mindset na meron tayo. Tuwing nakikinig kayo ng salita ng Diyos, kilalanin nyo yung Diyos ng Bible. Hindi lang yung salita na doon. Kilalanin nyo ang Diyos. Get to know the person in the Bible because His Word, God and His Word is one. Are one? God and His Word, they are one. You know, when we speak the Word of God, we're speaking God Himself, declaring God to you. So, ang ating babasahin ngayong hapon, bago ako mapunta doon, gustong dugtungan yung pasasalamat ni Cyrus. So, bilang nagmamahala doon sa ating Compassion Arm, New Life Community Care Foundation, gusto naming magpasalamat sa lahat ng pagbibigay nyo, those who volunteer, if you're a volunteer of NLCOM, you know, can you wave your hand? Baka meron dito. Thank you so much. Yung mga dito, grabe. You know, for the past 2 weeks, we've been responding to floods, but also for the past 3 days, Thursday to Saturday, you know, we had this opportunity para magpakain ng mga bata sa mga different locations together with the Metro World Child, kung saan tayo ay nag-partner to preach the gospel. Meron din tayong site sa sarili natin dito sa Las Piñas at saka sa Muntinlupa, preaching the Word of God to the kids every week, almost every week, throughout the year, kung saan tayo nagpapakain. And you have to understand that, you know, the gospel is free, but to preach the gospel, it takes money. Kagaya niyan, hindi naman tayo basta nagpapakain para ma-draw yung mga bata. Yeah, that's one reason. But truly, yung mga places na pinupuntahan natin, alam nyo ba, lalo na sa Tondo, we were in Tondo last Friday. And it just always breaks my heart whenever I go there because of the situation na nakikita natin. At yung binibigay natin, malamang yung adobo, picadillo na binibigay natin, may ginugutom na ba? Kakakain nyo lang naman eh. So, yun ang, alam nyo, ang best adobo na meron tayo ay nanggagaling sa NLCOM. Wala nang tatalo dun. Pero yung binibigay natin sa mga bata, lalo na pumunta kami ng Tondo, alam nyo ba na some of them, that's their best meal throughout the week. And sometimes, that's their only meal throughout the day. Ganun po yung sometimes desperate yung situation pumunta na. Kaya, wag natin maliitin yung ating mga, alam ko hindi nyo minamaliit, but gusto kong ipagmalaki nyo yung mga bagay na meron tayo dito. At we want to thank you for your giving and your sacrifices, for all your generosity. Salamat. And you know, pag makita nyo, I just want to show pictures of what we did throughout the last week before I proceed with the Word of God. Kung andyan na. There you go. So we have a different location from Tondo, North Cemetery, yung mag-prepare ng mga, dan lang sa gilid yan, yung prep area. This is in the campus. That's in the campus. We went to the different locations and we distributed thousands of meals. Come on, give the Lord a hand clap for His goodness and for your generosity. In one location, we're able to minister to young people of 400, yung isang location 300, ganun po yung number ng mga places na pinuntahan natin, and the gospel is being preached. So, at saka, you know, alam mo, God is good because God is constantly connecting us with the right people. Merong isang foundation from the US called Mercy Chef na nakita nila yung ginagawa natin sa NLCOM. Nakita nila yung pagpapakain natin whenever there's disaster or feeding the kids. And they saw what we're doing. They said, we want to partner with you. So nakipag-meet sa amin last month. And true enough, after that, they gave us a call, we're coming. Let's do feeding together. Kaya yun po, na ginamit ng Panginoon para partner sa atin. And then we did the feeding together. So they were with us. May mga chef na galing sa US. And then their team, Mercy Chef Global. And we're able to feed those thousands of kids, be able to distribute thousands of meals throughout the last 3 days. And purihin ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Amen. Thank you, Lord. I'm gonna read to you, John. We're gonna go to the book of John. Ito po ay isang
kapahayagan or isang event or account sa Bible kung saan tuwing kami may operation or meron kaming project, if we will go to the feeding program, I would always go back to this scripture because it boosts my faith to believe God for provision. So ang pag-uusapan natin ngayon ay itong sa John chapter 6 verse 1 to 3. Sabi niya po dito, pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakamaraming tao sapagkat nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling sa may mga sakit. Umakyat si Jesus sa bundok kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Gusto ko si Jesus nag-hiking din siya Verse 4, noon ay malapit ang mga Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nang makita niya dumarating ang napakamaraming tao, tinanong niya si Felipe, saan tayo makabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya iyon upang subukin si Felipe, sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Verse 7, sumagot naman si Felipe, kahit ano pong halaga ng 2 salaping pilak ng tinapay ay hindi sasapat para makakain sila ng tig-kakaunti. Sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid na si Simon Pedro, mayroon po ditong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Subalit, sasapat kaya ang mga ito? Paupuin ninyo ang mga tao, sinabi ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo ang mga tao at ang kanya'y may humigit na kumulang na 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinagmahagi niya ito sa mga taong nakaupo. Ganon din ginawa niya sa isda, nakakain ang lahat at nabusog. Nang makakain na ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, ipunin ninyo ang lumabis ng di masayang. Ganon ang mga ginawa nila at nakapuno sila ng 12 kaing mula sa 5 tinapay sa sibada. This is one of the account kung saan God shows Jesus displayed or manifested a miracle of provision. Now, ditong hapon na to, pag-usapan natin ang provision at pagiging pangangasiwa. Ito, prinish ko po to sa last week sa Las Piñas extension. And the reason why this scripture is close to my heart is that feeding program yung isang ginagawa natin. Kaya tuwing meron tayong feeding operation, of course, kailangan natin ng provision, di ba? So you need that kind of faith for God to either multiply or just continue to provide for more than enough. That's why I love this scripture. And I'm gonna talk to you about itong scripture na to. Now, provision ay isa sa mga pagtitignan namin sa pray. Nakikita nyo yung prayer requests natin, di ba? And a lot of this, majority of this are provision. Of course, healing ang isa, but majority of this is provision. And you know that a lot of the miracles also that happens in the Bible talks about provision. And then, bakit? You know what? Alam nyo, ganun din sa atin. Whether ang isang tao nagkaroon ng marami, hindi tumitigil ang need for provision. Because some people would still want more. And nothing wrong with that. But here, pag tignan natin paano pinakita ni Jesus ang pag-provide, but at the same time, paano niya minanage. So sa English, tinitle ko ito na provision and stewardship. Paano siya naging steward sa provision? Now, tandaan natin na si Jesus, nung siya ay namuhay dito sa lupa, siya ay nagkatawang tao, ay hindi siya naparito na bumaba na parang with superpower. You know, with all the powers na kumikidlat habang bumababa. You know, tapos pag ginano niya, ititigil yung ulan, na may laser na lumalabas sa kanyang kamay. Hindi ganun yung pagpunta ni Jesus.
pumarito siya bilang tao. Yeah, siya Diyos. Sinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, pero bilang tao na nakadepende sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Yun yung kaibahan. Pumarito siya na ginamit at in-exemplify, inalimbawa paano mabuhay na may pananampalataya. Kaya nga siya pumarito na pinanganak na sanggol. Hindi siya pumarito na, sabi ko kanina, na nakasakay ng puting kabayo, bumababa sa langit, may pakpak yung kabayo with all the glory and with all the power. He did not come that way. He came as a child, humble. But then also, pag nag-operate siya sa kanyang ministry, he turned the water into wine when he healed the sick. Dahil dito makita ninyo, yung reason na sinundan siya ng maraming tao ay dahil pinagaling niya ang may mga sakit. Sabi niya dun sa unang binasa natin. At nagawa niya yun of him depending on the power of the Holy Spirit at pag may pananampalataya sa Diyos. In-exemplify niya paano tayo mabuhay dito sa lupa. So, ganun din yung kanyang miracle dito sa feeding the 5,000 with the 5 loaves and 2 fish. Kaya ang buhay ng ating Panginoong Hesus ay isang halimbawa. Yun, yung paano tayo mabuhay na may pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. A total dependency on God. Now, balikan natin yung verse 5. Sabi niya dito, tumanaw si Jesus at nang makita niya, dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito? Now, in verse, I want to go, gagamitin ko rin yung Mark, or yung Marcos chapter 6 verse 34. Parehas po na passage yun, magkaiba lang yung sumulat. Magkaibang anggulo lang dito. But gusto kong basahin in Mark 6:34, sabi niya, pagbaba ni Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao, nahabag siya ng kanilang sapagkat para silang tupang walang pastol, kaya't sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Now, nakita niya yung crowd, nakita niya yung multitudes, but also he saw their condition. Alam niyo, nagpapakita dito ang katangian ng Diyos. Na ang Diyos, nakikita niya ang bawat isa sa atin, pero hindi lang in numbers. Hindi lang niya alam kung ilan yung tao dito. Nakikita niya rin yung condition ng bawat isa. Nung habang papunta yung mga tao, nakita niya yung kalagayan nila. At ganun po ang Diyos. Andito ka man, parang feeling mo, parang hindi ka napapansin ng Diyos, parang hindi ka nakita. Nakikita po ng Diyos. Hindi lang kung saan ka nakaupo, alam niya rin kung anong pinagdadaanan mo. He knows what we're going through. And that's always how God sees us. Even Jesus here, when He saw the crowd, sabi niya, He has compassion in them. Now, kaya nag-start siya ng nagkaroon siya ng conference dun sa lugar na yon. And then, sumunod ang mga tao dahil sa himala, di ba? Yung pinagaling niyang may sakit. Now, in verse 6, sabi niya, yung sinabi niya si Jesus na, saan tayo makakabili ng pagkain para makakain ng mga ito? Yun ang sinabi niya kay Felipe. So sabi ni Felipe, sinabi ayon upang subukin si Felipe, sapagkat alam niya ang kanyang gagawin. Alam niya ang kanyang gagawin. Nagtanong si Jesus, pero for the sake na parang tignan lang niya, subukan niya lang si Felipe. Alam niyo kung may mga tanong sa Bible, sometimes it is intended to locate where our faith is. Linulocate niya kung saan tayo tumingin, saan tayo magtitiwala, saan tayo aasa. So dahil sabi niya doon, alam na niya ang gagawin niya. So ang question din, ba't pa niya tatanungin? But you know what, in the Bible, even when nagkasala si Adam and Eve at hinahanap niya si Adan, hindi niya alam kung saan si Adan. Diba? Adan, nasan ka? Sabi niya. No, linolocate niya lang yung kung ang ano ni Adan. It is trying giving him a chance for Adan to come before him. I am here. Acknowledge. At dito, ang respond ni Felipe, of course, agad-agad mag-compute. Diba? Sino magaling mag-compute dito?
kami, between me and si Pastor Heidi, si Heidi, agad-agad mabilis mag-compute yan. Kung merong kaming feeding operation, ang bilis. You know, hindi pa, ako nag-iisip pa lang ano ang gagawin, na-send na niya kay Steph yung budget. Na-compute na niya kung ilang pirasong carrots, ilang pirasong patatas, kung adobo yung iahain namin, lulutuin namin. Alam niya kaagad kung ilang pirasong patatas. Ganun po katindi. I'm just kidding. But between me and my wife, she's more fast na mag-compute ng ano. So dito, ganun si Felipe. Of course, nag-compute siya. Kaya sinabi niya yun para, sabi nga sinabi ni Jesus sa kanya para subukin si Felipe. So, ang tanong ni Jesus is para malaman lang kung asan yung tatakbo yung isip ni Felipe. So, and here, we can see here that, you know what? God already knows. Even before nakita niya yung condition ng ano, alam na ni Lord ang gagawin niya. Kaya ano man yung dinadaanan mo, alam mo, hindi masusurprise ang Panginoon. I always say this, that God is not shocked of what you're going through. You know, to some it might be shocking, but I'm not belittling what you're feeling. But I know that even here, si Jesus, sa dami ng tao, sa dami ng dumarating sa Kanya, hindi siya nang mangangamot. Saan natin kukunin yung pangagkain dito? Na-imagine nyo ba si Jesus or si God na nagkakamot? Namumblema kung paano solbahin yung problema ninyo? You know, God is not like that. You know, He's not shocked, He's not tense, or hindi siya nagkakaroon ng anxiety. Wag nakikita niya problema. No, He has compassion and He already know what He's going to do. Ibig sabihin, may solution na ang Diyos sa bawat sitwasyon ng buhay natin. Amen. So, concerning provision, concerning the truth about God's provision and blessing, you know what? One point that I want to share to you is God knows your need even before you ask them. God knows your need. Alam ng Diyos ang pangangailangan natin bago pala hingin natin ang mga ito. May solusyon na siya. Meron na siyang way of getting through yung provision na kailangan natin. So higit ang makapangyarihan ng Diyos kaysa mga sitwasyon na hinaharap natin. You know, He's not trying to figure out pa lang kung ano yung magiging solusyon ng problema mo. Now, verse 7, sumagot naman si Felipe, kahit na po halagang 200 salaping pilak at tinapay ay hindi sasapat para makakain sila ng tigka-kaunti. So yung computation ni wala. May lack pa rin. Hindi kinaya ng kanyang computation. Even kanyang computation, hindi sapat. Pwede ka namang mag-compute ng buong ganito yung kailangan natin. But even with that, it's so overwhelming. Now, pag tayo ay tumingin sa kakayanan ng tao, it's limited talaga. You know, it's even for us, it's always in New Life Community Care, you know, we always, whenever there's operation or kahit na may feeding or beginning of the year, nag-uumpisa na kaming tumawag ng provision. Because we know, hindi pa naman alam namin kung, of course, we're praying na walang bagyo, walang disaster na mangyari. That's our prayer. But kung meron mang operation, you know, we always have this mag-compute, but at the same time, Lord, we call in the provision. Yeah, because we all know that God already has provided means. Kagaya nito, may mga ibang nakipag-partner na wala sa namin, wala sa isip namin. Dahil hindi namin kilala, hindi na yung mga taong ito, ba't papansinin pa yung Inelcom is not that big naman, di ba? Like these are international people who partner with us, Bynum Faith Foundation and other, even Hillsong. Planet Shakers, I'm sorry. It's Planet Shakers. Sometimes, but twice a year already, they partner with us in our foundation. Itong bagay na to, hindi namin ini-initiate. Wala nga sa isip namin na, you know, mapansin tayo eh. But God is making a way. He already has ways. Kagaya nitong year na to. Sabi ko, Lord, Ikaw lang gumagawa nito. Wala naman kaming ibang ginagawa para sana mapansin ng internationally, but how come it's more of these people na parang
nakita namin yung ginagawa ninyo. But I believe that's the way of God, of connecting to us in order to channel the provision. Amen. At alam nyo ba, na kung nangyari doon sa foundation, ganun din ang Panginoon. Hindi tayo tumingin sa isang lang, porque nagbigay siya kahapon, umaasa ka na doon. Hindi rin. Alam nyo, patuloy tayong umasa sa Diyos. Hindi porque ginamit niya ito nung kahapon, gagamitin niya. Otherwise, ililimit mo lang ang Diyos. Hayaan mo na siya ang gumawa ng kaparaanan. Dahil maaring sa isang season, gagamitin niya to. Pero don't expect na wag doon ka aasa, may limitation din yan. Umasa lang tayo kung ano yung kaparaanan ng Diyos. Amen. And so, with that, in the computation ni Philip, ay may kakulangan pa rin. In verse 8, sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro, mayroon pong ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibeda at 2 isda. Subalit, sasabat kaya ang mga ito? Mayroon pong isang batang lalaki. Alam niyo po ang nature ng isang batang lalaki. The Bible says in English, sabi niya, there's a lad. So probably nasa edad ng 9 to 12. Yeah, so he's not yet a teenager. Pero alam niyo, naging youth pastor kami. Nagkapag-pastor niyan kami ng ganitong edad. Tuwing nag-outing kami, pag nagbabaon ang mga yan, ang binabaon nila, sapat lang sa kanila. Minsan nga, dilata lang eh. Dilata ng sardinas at pork and beans. Ganyan yung kaya kami palagi as youth pastor before, ang nasa isip namin, kailangan may extra. Dahil may mga iba na hindi pwedeng makabagan. This is way back in Baguio. We were pastoring the younger kids. And so, ganun palagi ganun yung nature nila. And na-try din namin magkaroon ng fellowship outing with mga nanay. Ay, pag mga nanay, grabe. Babalik ka, uwi ka, may balot ka pa. Diba? Yun the difference. Kaya sabi namin, saya palang mag-minister sa mga adults. Minsan, hindi mo na kailangan magdala. Lalo na ang mga nanay, they can always pack. But the nature of young person, sometimes we just think of themselves. I'm not saying that they're selfish. It's just parang common na nature nila. Pag nag-outing, yun lang, minsan nakabulsa lang na sardinas, tapos naka-cellophane na kanin, okay na yun sa kanila. Ganun yung But here, surprisingly, it is a lad na nag-share ng kanyang baon. I mean, it's more than enough for him, but it's just a blessing to know that bata yung ginamit ng Diyos. I believe that God is raising a young generation who are generous, who are dependent on God. Dahil pwede naman, ay naku, pag i-share ko to, wala sa akin. Di ba? Hindi yan ilalabas. Minsan nga sa mga kabataan, pag kainan talagang pupwesto pa sa isang corner. Sabihin natin, share tayo ng food. Buksan yung may mga ganong mga bata. But anyway, dito sa scripture na to, ginamit ng Diyos ang isang bata. And they got that 5 loaves and 2 fish and brought it to Jesus. And God is, alam nyo, I believe na it's not coincident, no accident na ginamit ng Diyos ang bata dito. But of course, yung willingness din ng kabataan na to para i-offer ang kanyang baon for everyone. Now, and sabi ni Andrew, but what is this among so many? Anong magagawa nitong 5 tinapay at 2 isda? Sa 5,000 na kalalakihan. Hindi pa in-include yung mga babae at mga bata. So averaging of 15,000 to 20,000 ang tao doon. Wala pa kaming karanasan na napakain yun sa NLCOM. Sa isang lutuan, ang pinakamaraming linuto namin is 3,000. But God, in His wonders and the miracle that He has, is able to feed around 20,000 at this time. Using yung baon, gamit niya yung baon ng isang bata. 5 tinapay at 2 isda.
But what are they among so many? Alam nyo, sa kamay ni Andrew, walang magagawa yun. Siguro 5 sandwich lang yan. Tuna sandwich. Ay hindi tuna yung isda nila doon, tilapia. Okay, tilapia sandwich. Di ko alam kung tilapia yan, pero yun kasi ang sa Sea of Galilee. Common na fish doon. Yung St. Peter's fish. Kung gusto nyong social yung tilapia, St. Peter's fish. Gusto nyong local, tilapia. Yun. So, 5 tilapiyang sandwich sa kamay ni Andrew. Ibigay mo sa kamay ni Jesus yung lack, yung kakulangan. That can feed more than 5,000. That's why, you know what? Alam nyo, na-bless ako dito dahil kung ginamit niya ang isang bata, ibig sabihin, kaya niyang gamitin kahit sino man dito. Hindi tumitingin ang Panginoon o naghahanap ng mayaman, educated, or talented, or kung sinong marami. Naghahanap siya ng willing to give what they have and bring it to His hands. Kaya, hindi natin sabihin na, minsan may mga makarinig ka na, alam mo, pag payayamanin ako ni Lord, pag i-bless ako ni Lord, ito yung gagawin ako, magbibigay ako na ano. Huwag mo nang antayin yun. Anong meron ka? Is it your time? Is it of course, yung talent mo, ano man yan? Is it whatever you have? Bring it in the hands of Jesus. It will be a tool for miracle. It will be a tool kung saan yung effect niya ay hindi lang para sa'yo or sa ilan, sa katabi mo, or sa life group mo. But it will go beyond what you can think or imagine. That's how Jesus is. You know what? He's looking for a willing vessel. Sabihin natin, I am a willing vessel. Ayan. Pwede niyong Tagalog sa sarili niyo yan. Hindi ko lang na-research yung paano sabihin yan. But you know, be a willing vessel. Amen. Let your resources, whatever you have, put it in the hands of Jesus. At alam nyo, yun yung namin. Because when we restarted New Life Community Care during the pandemic, you know, we dahil sa restriction, you know, nag-umpisa kami ni Heidi na so hindi pwedeng magkakasama na lumabas para mag-respond. Okay, mag-umpisa tayo. 2 tayo. Nagdadala kami ng dahil hindi pwedeng marami sa isang sasakyan. Ganun ka-restricted nung time na I started leading New Life Community Care. It was a little bit, not a little bit, it was a challenging time. And pumupunta sa mga bahay ng mga elders para magdada ng mga groceries. And at that time, sabi namin, okay, this is what, we can start with this. But Lord, I thank you. We give you this lack. This is only they have. You know what? Over time, as we continue to do it, people started, nagagawa wala yung restriction, but also people started to come. And from 2, now we are more than 200 volunteers sa NLCOM. Am I right? We're more than 200 or around 200, yeah. We have to roster them. We have to roster them. But before, when we started, it's like, it was a challenging. But even that, I'm just exemplifying this na kayang paramihin ng Diyos ang kakoonte if you place it in His hands. In your hands, it will remain the same. Maybe it will satisfy some few, but if you want it to have an effect around you, bring it in the hands of Jesus. I'm not just talking about finances. I'm not just talking about anything that you can offer to God. Ano man yan na pwede mong i-offer sa Panginoon para magamit. Alam mo, pag linagay mo sa kamay ni Jesus, nagiging malaki yung impact niya. Nagiging malaki yung kaya niyang baguhin. So, what's nothing in your sight, God can use it to manifest His greatness. Ibigay mo lang kay Jesus. Hindi mo problema yung magparami. ang part mo is to give, to entrust, to surrender. Bahala na si Jesus sa pagpaparami.
Ako, ayaw kong problemahin yon. Wala akong kakayanan para paramihin ng isang bagay. But if you give it to Jesus, He can multiply it. Amen? Amen. That's the same thing in your life. You know, whatever is lacking in your life, you know, don't limit to yourself. You give it to Jesus. You know, poverty is not lack of riches. It's a lack of revelation. I hear that from Brother Kiko. And wherever we go, especially sa site na pinupuntahan namin, you can just see poverty around. And it's a mindset that needs to be broken. Kailangan nila yung gospel because we look at it. Sabi niya, the anointing of the Lord is upon me, sabi ni Jesus in Scripture, to preach the gospel to the poor. Ang solution ng poverty is the gospel. They need to have a revelation of who they are. They need to have a revelation of what Jesus did for them. At ganun din sa atin, huwag nating kalimutan kung anong ginawa ni Jesus sa buhay natin. Because what really limits us is the lack of revelation. Once you limit the revelation in your life, you're limiting the power of God to be at work in your life as well. So it's so important na patuloy tayong magkaroon ng kaalaman sa salita ng Diyos. Now, moving along. Verse 10. Paupuin ninyo ang mga tao. Sabi ni Jesus, madamo ang lugar na iyon. Umupo ang mga tao. Sa kanila'y may humigit kumulang na 5,000 ang mga lalaki. So, ito ay nagpapahiwatig. Nang makita nyo dito na hindi lang basta nagparami si Jesus. You know, He put things in order. Linagay niya para magkaroon ng order yung lugar. Pihinanda niya yung mga tao. Ipapahiwatig sa atin ang napakahalaga yung preparation, yung response at saka position natin. Dito natin makikita, number 2 na gusto ko na malaman natin is, i-position natin ang sarili natin para sa provision. I-position natin ang sarili natin para sa miracle na gagawin ng Panginoon. And, you know, pag isa ka dun sa mga inaayos, like sa amin, you know, pag nagpapapila kami sa NLCOM, tuwing nagdi-distribute, gusto rin namin order para madili, para maibigyan lahat. Kung wala sa order, may hindi mabibigyan. And anong kailangan sa mga tao? They have to respond. They have to cooperate. Right? You know, and even God Himself, every time He manifests a miracle, there's a specific instruction. Sa galaw ng Panginoon, kailangan sumunod ka rin sa instruction. Maaring ang instruction niya, mag-adjust ka dito para makaposition ka, para tumanggap. So imagine na lang kung yung mga tao hindi sumunod. Wala sila sa ayos, hindi sila pumunta sa grupo. Dahil sa Mark, makikita mo na mas specific yan. Sabi niya na naggrupo sila ng 100, yung iba, naggrupo ng tig-10. Okay? So there's order. He put things in order at that time before He manifested the miracle. It's so important also for us. Ito ay pinapakita niya sa atin na dapat ihanda rin natin yung ating sarili para sa galaw ng Panginoon. This is also, our preparation and positioning is an act of faith. Diba? Pag may instruction sa salita ng Panginoon, kung hindi mo susundin, you're not acting in faith. Ibig sabihin, acting in faith is going pagsunod sa salita ng Diyos. Now, gusto in Luke chapter 17 verse 12 to 14, hindi ko nababasahin, pero may isang kwento dito ng 10 kitungin, 10 lepers who came to Jesus. And then they went to Jesus as sinabi ni Jesus sa kanila na in verse 14, basahin ko na nga, habang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 kitungin. Tumigil ang mga ito at sa may kalayuan at sumigaw, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pare. Yun yung instruction ni Jesus. At dito, sabi niya dito, habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. So imagine kung hindi nila sinunod yung instruction ni Jesus. Diba? That could not happen. There's still a part of us. I'm not saying that it's by works na ano natin. It's an act of faith.
Kailangan meron tayong action ng pananampalataya pag meron instruction ang salita ng Panginoon. Diba? You want harvest? The Bible says, you sow. Dahil hindi kayang, ang Diyos kailangan niya ng seed para paramihin yan. He can always manifest provision, but because He's a God of relationship where He wants to work with us, there's an instruction where our response is to act in faith. Tayo ay gumalaw na may pananampalataya. God cannot multiply the zero. Sabi ni Pastor Paul, 0 times 0 is 0. Nang pangatlo na gusto natin makita dito, learn to give in thanks. Now, basahin ko yung passage na to, pero sa Mark 16:41, sabi niya dito, kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Tumingala siya sa langit. Gusto ko yung dito because there's a gesture na ginawa ni Jesus dito. Tumingin siya sa langit. This teaches that, number 3 na matutunan tayong tumingin sa source. Ano ba yung term? Tumingin sa tagapagkaloob. Look to the source. Very simple, but there's a gesture sometimes that we need to do in order for us to really have even our flesh in agreement with the Spirit. Kaya yung pagtaas ng kamay pag nagpupuri ka, those are gestures that will allow your mind and your flesh to cooperate with your spirit. And sometimes if you're just thinking it without doing some gestures, napakahirap. Kaya that's why even in our praise, dahil merong expression, bakit may mga expression ng praise like clapping our hands, dance? Pwede ka namang nakatayo lang na ganun. Pero bakit may instruction ng mga lifting our hands, singing, dancing, clapping before the Lord, rejoicing? Bakit? You have to let your spirit, soul, and body agree together with what the instruction of the Lord says. And dun nagkakaroon ng power dun sa natin. Dahil we make our flesh surrender to what the Spirit wants. Isang bagay uso din na makita natin, learn to give thanks with what you have. Si Jesus, kinuha niya yung tinapay, alam niyang kulang yon. Alam niya rin na may solusyon sa doon. Pero anong ginawa niya? Tumingala siya sa langit. Sabi niya doon, nagpasalamat. Learn to give thanks in the midst of lack. Learn to give thanks in the midst of negative situation. Because yun ay, again, that's a step of faith. That's an act of faith. Dalawa lang ang pwede mong gawin kung merong negative situation or merong kang lack. Magreklamo or magpasalamat. At alam nyo sa atin, blessed tayo dahil alam natin kung ano ang tama, ano ang dapat natin gawin, di ba? And here, hindi ka nagpapasalamat na wala kang provision. You get the lack and come to before the Lord, you give thanks because God is your source. Dito alam ko, pag nung si Jesus, siya nagpasalamat, Lord, thank you, ikaw ang aming source. Dahil tinginan niya yung kulang yun. So tumingin siya doon sa source. And that, he started to distribute the bread and the fish to the disciples. At dito natin makita na he gave, sabi niya, distributed, he gave, hindi niya diretso na binigay sa mga tao. Binigay niya sa kanyang mga disciples, sa mga disipulo. Sinong disipulo ng Panginoong Hesus dito? Amen. Lahat po tayo, walang tayo. Kaya ay sumusunod sa Panginoon, follower ka ni Jesus. Alright, so, wag lang sa Facebook tayo magiging follower. Let's be a follower of Jesus. And here, he distributed the disciples. Now, what's amazing here is that he could straightly manifest the miracle sa mga tao. Because he's a God of order. He's a God who also is organized. He positioned the people. But you know what? What's amazing here? That he let the miracle happen in the hands of the disciples. Dito yung pinapakita niya na yes, he wants you to be blessed. He wants you, he can give that to you. But you know what? Pwede rin tayong maging distributor. Diba? Nag-join na ba kayo ng business? Open-minded ba kayo? Nag-join ba kayo ng mga business kung saan naghahanap ng mga distributor? Diba? Sometimes you just don't want just to be a consumer. You want to be distributor because it has a bigger benefits. Tama? And here, you know what?
God desires for us not just to be consumers, but you have the choice to be a distributor. And alam nyo, tayo po sa New Life, we are distributors. You know, like kami na pumupunta dun sa mga sites, sabi ko, wow, New Life, you're a distributor. Giving food to these people. I'm telling you, thousands of kids enjoying that meal that you are giving. That you are being part sa pagbibigay nyo, nagiging distributor po kayo. And that's what God wants. Don't remain a consumer, be a distributor. Sabihin mo sa katabi mo, let's be a distributor. Yes. So qualified po kayo lahat kahit na wala kayong salesman na nagagawa ngayon. Distributor na po kayo. Just be willing to be used by God. Alright, so last thing. Verse 12, nang nakakain ng mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, ipunin ninyo ang lumabis ng di masayang. Ganon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 kaing mula sa 5 tinapay na sibada. You know, God is a God of, my points here is English is, God is sufficient, but also He is efficient. Ang Diyos ay masagana at siya rin ay mahusay sa kanyang pangangasiwa. You know, even if He manifested more than enough provision, but He don't want waste. Hindi ibig sabihin na, porque ang dami-dami, na maging waldas ka na. May purpose ang more than enough. Sabihin mo sa katabi mo, may purpose ang more than enough. Alam ko, excited ka nang mag-shopping, but God wants that. God wants us to enjoy all things. I'm not saying na wag kayong God wants you to travel, God wants you to have shopping. Parte yan ng blessing ng Panginoon. Pero wag niyong kalimutan yung magiging part kung saan nothing is wasted. Ibig sabihin, humingi kayo ng karunungan sa Diyos paano niyo i-manage yung abundance. Dahil si Jesus, pinakita niya yung halimbawa na hindi siya nagsayang. Sabi niya, ipunin niyo. Kaya sa ministry ni Jesus, busog ka na, may pang-Sharon ka pa. Diba? Ito may ilang naiwang basket, 12 basketfuls. May Sharon kasi yung natin, may basket nga yung ginamit sa pang-Sharon, hindi supot eh. Diba? It's 12 basketfuls. And then, I don't know who got that. Maybe the disciples, maybe the lad. Maring dinala sa bahay ng bata. Siya yung nanggaling yung miracle because that's his sowing then yung harvest. I don't know. It was not mentioned there. But the point here is that when you experience abundance, always think of the purpose. May purpose ang bawat increase sa buhay natin. May purpose ang bawat kasaganahan sa ating buhay. Amen? It's not just for us. Of course, first you enjoy it, but God will give us wisdom. Like for me, I used to be a farmer at an early age when I was in high school. Every time we have a harvest, may allotment ang bawat Hindi porke magsasaya na tayo, no. Allotment for recropping, allotment for food, allotment for things to be sold, para ibenta. Kailangan bilang good management of a farmer, you know how to allot things. Ganon din sa mga sahod natin, pera natin. Like Pastor Alan will always say this to me. Whenever nag-uusap kami sa wisdom ng pera at sa investment, every peso has a name. Every peso has a name. Palagi gano'n. And I always remember that. So that, every time you receive, you have purpose for every peso, every blessing that you receive. Not just in finances, but learn to be good stewards of your time, your relationship, of your finances, of whatever God has entrusted to you. Learn to be a good steward because provision also requires stewardship. That's why even here, the reason we're able to do what we do, helping, that's why meron tayong compassion arm. Yun yung purpose na para hindi lang yung, alam natin yung provision, hindi para lang dito sa loob. Alam ko na bawat blessing natin ay meron siyang part tayo para magkaroon tayo ay magiging blessing dun sa labas. And I'm telling you, we're making a great impact
dito sa area natin because of your giving and because you're a good steward. You are a trustworthy people of every blessing that God has given you. Amen? Amen. Manalangin po tayo. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Lord, I thank you, Father God, that you're revealing your purpose in our life. Hindi lang sa aming pagkatawag pagdating sa ministry, but every resources na ini-entrust mo sa amin, Lord God, na kami ay nagiging good steward, Lord God. And so, Father, I thank you. It's your will for your people to prosper. It's your will for them, Lord God, to have plenty. It's your will for them also to be a blessing, to be a channel of your blessing, Father. And thank you, Lord God, that we given the opportunity, pag kami nabigyan ng pagkakataon, Lord God, kung saan, Lord God, kami i-manifest mo yung goodness, Lord God, sa pamamagitan ng kamay namin or mga resources namin. Lord, I thank you that we are willing to release whatever you want us to release. And so, Father, I thank you, Lord God, that your abundance, Lord God, is, as you manifest your abundance, thank you, Lord, that you bless us with wisdom on paano namin i-manage yung mga resources na pinagkakaloob at pinagkakatiwala mo sa bawat isa. Lord, I call your people blessed. I declare your goodness, your blessing, your favor, Lord God, upon your people. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Thank you, Lord.